there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Grabe, napakadaming views ng reaction video natin ngayon. So, eto, Goosebump na naman to. Subscribe nyo si Goosebump Top 5. Ang pamagat nito ay batang nakita sa gusaling walang tao. Multo ba o totoo? Galing yung mga title niya, no? So, ito, huwag natin patagalin. Subscribe nyo si Goosebump Top 5. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Vet Clinic. Si Janice ay isang animal lover, cosplayer at veterinaryo. Ayan na, pusi. Ang ganda ng pusi niya. Dahil sa pagmamahal niya sa mga hayop ay naging propesyon niya na din ang mag-alaga at manggamot sa mga ito. Isang beses, isang customer niya ang pinapacheck up ang alaga niyang kuting. Habang May pusi din yun. basis siya sa ibang pasyente niya ay pinaghintay niya na lang muna ang pasyente sa isang Hinihimas yung pusi. May sakit kasi kaya hinihimas siya. kwarto pa. Habang naghihintay sila, ito ang nangyari. Ay, gago. Bumukas yung drawer. Oo. Titingnan niya yung drawer, oh. Oo. Pahim Diba? Bumukas yung drawer, Masimas gago. pa ang owner sa alaga niyang kuting habang nakatingin sa cellphone niya. Na-interrupt ito sa ginagawa niya nang bigla na lang bumukas ang drawer sa mismong harapan niya. Natigilan siya, no? Napatingin na lang ito sa pinto habang naghihintay kay Janice at tila hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Pasulyap-sulyap siya sa drawer at pilit tinatago ang kanyang kaba. Pagpasok ni Janice sa kwarto, ay agad niyang itinuro ang bumukas na drawer. Walang spring ang drawer at kailangang hatakin ito para magbukas. Luckily, this is the only one time na may kakaibang nangyari sa clinic nila. Pero ano sa tingin niyo ang nagbukas nito? Maaari nga kayang may espiritu sa clinic nila? Ikaw na ang magpasya. Parang imposible namang ano eh. Parang imposible na kusang bubukas siya nung walang nagbubukas. Kasi dapat kung ganyan yan, dahan-dahan lang. Kasi meron kasing drawer na maluwag lang. Na parang dahan-dahan siya, bumubukas. Kasi sa akin dito dati, yung dating lamesa ko, ganyan eh, dahan-dahan bumubukas. Kasi medyo nakababa yung, lamesa. Pero ito, yung pagkakabukas ito, mabilis eh. May Tignan niyo, mabilis Janet eh. tulip siya sa drawer at Tignan niyo, mabilis eh. pilit napatingin bigla na lang Oh, tingnan mo. bumukas ang drawers. Oh, mabilis eh, di ba? Oh, wala, multo yan. Walang spring ang only one nagbukas. Ikaw na able ang magpasya. Unfalsifiable. Ang salitang unfalsifiable ay isang termino na ginagamit para sa mga bagay na nangyari na hindi ma-debunk. Si Laguna Ghost Oh, shit! Laguna Ghost Hunter. Idol to, sobrang tapang nito. Wow! Hunter ay isa na Na-feature siya dito. Wow! ating kababayan na nagpupunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng pruweba ng mga supernatural stuff. Ang maganda sa kanya ay hindi siya basta-basta Kagi, tapang talaga nyo. naniniwala sa mga nakikita o naririnig niya habang nag-iimbestiga. Kung maaari ay bibigyan niya ng paliwanag ang mga naganap. Uy, kumalampag yung hangin. Seriously? Oh, ito totoo to, sinabi niya sa amin. Kasi nakasama ko na si Laguna Ghost Hunter. Kasi kaya daw siya, gusto niya mag-vlog ng Ghost Hunter. Kasi gusto niyang patunayan daw kung totoo ba talaga na merong multo. So, yun yung napag-usapan namin, kakwentuhan namin siya. Yun daw yung dahilan kung bakit siya pumasok sa gantong vlog, yung pag-ghost hunting. Kasi gusto daw niyang patunayan kung meron daw talagang multo. Gusto niya makaka-capture on camera ng multo. Grabe. Grabe tapang niyan. Debunk na. Legit. Teka lang ha. Pwede. Hindi. Ito yung pinto. Pintuan ako malampag.
Dito. Possible. May kumalampag. Okay, debunked. May kumalampag din. O, di ba dinidebunk niya? Live niya dinidebunk to. Yun ang maganda sa kanya. Yung mga nangyayari doon sa kanya, sa mga pag-e-explore niya, dinidebunk niya talaga. Okay. Ako din, ganyan ginagawa ko, dinidebunk ko na sa utak ko yan, para lang hindi matakot. Pero siya, iba yung purpose niya, dinidebunk niya, kasi gusto niya patunayan kung multo talaga o hindi. Debunked. May kumalampag din. May ano eh, posibleng ano, 99% hangin kasi yung kumalampag na yun. Bukas yung bintana eh. Di rin, baka naman multo talaga. However, sa isang school exploration, may nangyari na hirap siyang bigyan ng logical explanation. Pag school talaga, legit, no? Diyan, sa school din, di ba? Kasama ko si Maisog, di ko talaga madebunk yun. Panoorin. May bukas. Oo, may bukas na classroom. Oo. Uy, may ano yan, may speaker. May Oh, gago, What the? creepy, no? What the? nagbukas yung speaker sa ano, sa loob ng classroom dito. Naka-open ba Bluetooth ko? Puta, kung sa akin nangyari yan, may tutunog na speaker, tatakbo talaga ako pa uwi. Iwanan ko na yung mga kasama ko. Sa Nakakatakot siya na bigla pagsasalita. Kasi akalain mo sa umpisa, akala mo ano eh, multo eh. Pero speaker pala, wala, takbuhan na to. naka-open ba Bluetooth ko? Sa 2.3k viewers natin. Kung naka-open yung Bluetooth niya, bakit ano? Kung naka-open yung Bluetooth niya, bakit nakakonect doon sa speaker sa school? Eh, hindi naman siya tagad dyan. Nakapadlock naman. Oh. Nakapadlock naman. So, walang tao. Patay ka. Awas. Holy moly. Yan gusto ko. Mother, father. Binuksan. Wala naman nakapadlock ko. Nasa 4th floor tayo. Yan. Low. Tatakbo talaga ako dyan kung may nagsalita. Ba't yung ano, siguro lobat, please charge yata, sabi. Napaka-coincidence naman na kung, ba't hindi tumunog kanina nasa ano tayo, baba? Oo, tama. Tama, oo, ano. Oh, nakapadlock guys, oh. Gagi. Angas. Nakapadlock. Tsaka yung caretaker nandun sa ano, sa unahan yung caretaker dito. Habang nasa ika-4 na palapag siya ng paaralan, katakatakang bigla na lang bumukas ang Bluetooth speaker sa loob ng mag-isa sa mga classrooms. Nang hanapin niya ang pinanggalingan ng tunog, makikita mong nakapadlock ang pinto ng classroom na to. Kung familiar ka sa Bluetooth speaker, tutunog lang ito ng ganon once na i-turn on mo ang speaker mismo. Yeah. Kailangan mong pihitin o pindutin ang power button nito para magbukas. Sa case niya, nagbukas na lang ito ng kusa kahit walang tao sa loob ng classroom na Creepy yun. yun, no? Lalo na at nakapadlock pa ang pinto nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang i-debunk ang pagbukas ng speaker sa classroom nung dumaan siya. Kung ganon, meron kayang multo sa loob ng silid na yon na gusto siyang i-entertain nang makita siya nito kaya binuksan nito ang speaker? Coincidence lang ba ang nangyari sa pag-turn on nito sa pagdaan niya? O maaaring may ibang paliwanag pa sa nangyari? Ngayon, kahit na hindi totoo yon, pero kung tayo ang nandoon, wala, aatakihin ako sa puso pag gano'n. Close for renovation. Kasi sobrang tahimik, sobrang nakakatakot yung lugar. Tapos bigla may magsasalita, babae pa, Mga babae, nakakatakot talaga yung magsalita, Ang videong ito ay nanggaling sa account ni Luis at nangyari ito habang nasa trabaho siya. Siya ay isang construction worker at nabigyan ng company nila ng malaking kontrata para ayusin ang residential building na to. Habang inaayos nila ang mga dapat gawin sa gusali, pansamantalang isinara ang buong building sa mga guest at maging tenants nito. Nang minsan, nauna siya sa site ng mag-isa. Pagpanik niya sa ginagawa nilang palapag, ito ang nakita niya. Sa kanila, umaga talaga ang multo, no? Ya me dio miedo estar aquí. Creepy naman yan. Pero ni modo, vámonos. Ay, no.
Paglabas niya sa elevator, isang bata ang bumulaga sa kanya nang makita niyang mag-isa ito sa palapag na pinuntahan niya. Tahimik lang na nakatingin ang Gagi, ang creepy. bata sa kanya at iba ang tingin nito sa kanya. Ang pinagtataka niya, nang i-check niya kung may ibang tao na sa gusali, Wala. wala naman daw, sabi ng mga kasamahan niya. Pinakita pa niya na bakante ang buong parking lot sa gusali, kaya imposible na may ibang tao doon, lalo na ang bata na Gagi, creepy. Tapos yung bata, nakatitig lang sa'yo. Usually, hindi naman ganyan ginagawa ng bata. isa. Bukod doon, pagsakay niya sa elevator, matapos niyang sabihin ang I know, maririnig mo din ang isang boses na tila ginaya siya. Ay, no. I know, Ay, no. I know. Oh, God. Kikilabutan ako. Matinig ang boses nito at tila minamak siya ng boses sa panggagaya sa sinabi niya. Nagkataon lang kaya na naligaw ang bata ng oras na yon at napunta sa loob ng gusali ng Ba't bata pa? Lalim na ng eye bag. kaya na naligaw ang bata ng Oh, ito yung eye bag ng bata, oh. Bata pa, no? oras na yon at napunta sa loob ng Pero mukhang tao eh, pero creepy. gusali nang makita niya to. Maraming nagkomento sa kanya bakit hindi niya tinanong o tinulungan man lang ang bata. Pero ayon sa kanya, nauna ang takot niya dahil alam niyang wala naman talagang dapat na ibang tao sa loob ng gusali noon, kung hindi ang mga trabahador lang. Pero ano sa tingin niyo? Bata lang ba to na dapat tinulungan niya o nilalang na nagdi-disguise bilang inosenteng Pero ang linaw eh, no? Mukhang talagang ano eh. Mukhang tao naman eh. bata? Pero kung totoong walang tao dyan sa loob, creepy talaga yan. Kung talagang pinaalis yung mga tenant, di ba? Ikaw na ang magpasya. Mga ka-goosebumps, maikling commercial horror Subscribe nyo ang Amang Ilaw. iliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at sa Goosebumps Top Story at tiyak na kikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Look up. Ang short video na mapapanood nyo ay pinost ni Yeo sa kanyang account. Siya ay madalas mag-post ng mga random stuff pero mostly dito ay about sa Roblox game niya. Wala siyang pinopost na kahit ano dito tungkol sa paranormal pero isang beses nakatanggap siya ng message sa kapatid niya. Oh my Ang God. sabi nito, may something daw sa kwarto niya. Aba. Noong una ay hindi pa pinaniwalaan ni Yeo ang kapatid niya. Ngunit nang magpadala ito ng video, talagang nabahala at kinilabutan siya sa napanood niya. Nakita mo ba Hindi, yun? nasaan? Tignang mabuti ang itaas ng video. Sa likod ng mataas na pader, Oo nga, no? makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanya. Tahimik itong nakamasid at maya-maya pa, makikita mo ang paglabas ng kamay nito at doon na nakat ang video. Sa height kung saan nakasilip ang figura, either na sobrang tangkad nito o di kaya ay nakalutang ang nilalang na nakita niya. Ang isa pang pwedeng paliwanag dito ay maaari kayang may stalker ang kapatid niya at nakapasok ito sa bahay nila. Matapos nga daw niyang mapanood ang videong pinadala ng kapatid niya, ay agad niyang tinawagan ito at okay naman ang kapatid niya. Nananatili pa ding palaisipan Di ba ano yung kisame? sa kanila kung sino o ano ang navideohan ng kapatid niya. Multo man o tao ito, sadyang nakakabahala ang nangyari. Malamang hindi tao. Kasi kung tao yan, na-confirm nila yan, hindi nila ipopost yan. 3 a.m. Ang pamilyang ito sa Mexico 3 ay a.m. masayang nagkasama-samang muli at naisipan nilang mag-record ng mga TikTok dance videos. Kahit late na at alas 3 na ng madaling araw yon ay patuloy pa din sila sa pagve-video at patuloy pa din sila sa pag-iingay. Ang ginawa nilang video nung gabi na yon ay umabot ng 8 parts nang i-post nila ito sa social media. Ngunit may isang parte sa video ang kakaiba na nakuna nila. Pag mga Mexico,
Mexican, ano eh, dahil multo eh. No? Habang nagsasayaw ang batang babae, tignang mabuti ang nasa loob ng kwarto sa kaliwa. Piensa rin niya. Wow! Ang laking anino na. Bago pa siya magsimulang magsayaw, makikita mo na ang itim na anino ang andon. Sa una, tila anino lang ito sa madilim na kwarto. Ngunit maya-maya pa, Gumalaw eh. makikita mo itong naglakad pa kaliwa. Parang kuba na matanda. Ang mas nakakagulat sa nangyari, sa paggalaw nito, wala kang makikitang hugis nito. Para lang itong dark slime na gumagapang sa loob ng kwarto. Mabagal lang ang kilos nito. As it move, nag-iiba-iba din ang hugis nito. Ito ba ay isang dark entity na naingayan at naistorbo na sa ginagawa nila? Kaya napagpasyahan na nitong bisitahin sila? May nakita ka na bang ganito na itim lang at hindi din hugis tao? O maaaring kasamahan lang nila ito na nakataklob sa itim na kumot at tila gumagawa lang ng elaborate hoax? Pero ang weird nung kilos eh. Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Okay, may isa pa tayo. Pero meron akong lalaktawan dyan na panood na natin. Across the river. Across the river. Lumabas si Kat sa bahay nila isang gabi dahil narinig niyang muli ang mahiwagang boses ng babaeng kumakanta sa gawing ilog na nasa likod lang ng bakura nila. Ang sabi niya hindi ito ang unang beses Creepy na kaagad. Ba't ganyan ang ayos ng buhok niya? na narinig niya ito. At ito na nga daw ang ikatlong pagkakataon na nangyari ito. Although madilim na sa kapaligiran, ay madidinig mo naman ang lagaslas ng tubig sa ilog. Okay, so as you can see, it's pitch black out there, right? Yes. I live on a river, and there's no lights. So if there's anyone there, but like, it's pitch black. So just listen for a moment, okay? And tell me that you would not be fucking freaked out by this. Ano mo kumakanta? Ay, ngayon. Oh, parang diwata. Maririnig mo ang matining na boses ng babae sa gitna ng kakahuyan. Walang kailaw-ilaw sa gawin ng ilog at wala kang maaaninag na kahit anong bagay. Ang sabi niya, parehong boses ang narinig niya mahigit 1 taon na ang nakalipas. Akala niya nung una ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang tenga. Ngunit 3 beses sa 2 taon. It's not a mere coincidence. Parang ano, diwata yung kanta. Oh, mermaid, tama. Kaya lang batis eh. Wala naman sa dagat eh. Katulad sa naunang video, halos walang pinagkaiba ang tono at boses ng narinig niya. Nang sumunod na araw ay ipinakita ni Kat ang ilog kung saan nanggagaling ang boses. Okay, so this is where I was filming. Ang ganda sa umaga, no? No, sarap tumira sa ganyan. Kaya lang sa gabi. Titira ako dyan sa umaga lang, tapos may iba akong bahay sa gabi. That last night with the singing, okay? So, like, look, it was coming from that direction out there. So, somebody is obviously singing. I know it's a person. It's not like a scary witch or something, but, yeah, like, why at midnight in the pitch black in the wilderness? Like, that's odd. Sa video, makikita mo na masukal ang lugar at bukod doon ay makikita mo din na walang ibang bahay doon. Kahit na sinasabi ng mga nakapanood ng video na tao lang yon, pero hindi ka ba magtataka kung bakit ito pupunta ng 12:00 ng gabi sa napakadilim na lugar na yon para lang kumanta ng ganon? Ang sabi din ng iba, river siren daw ito.
isang mythical creature na nilulure ang mga traveler Sa dagat, mermaid possible. Pero sa river, sa kamatayan nila gamit ang enchanting song. So, what is it? Would you dare to approach that mesmerizing voice in the dead of night, alone in the dark? On the roof. creepy yung ganun. Ayoko tumira sa ganun. In this short video, ibinahagi ni Liz ang footage na na-record ng CCTV camera nila. Ito ay nangyari noon pang 2023 at ito lang ang nag-iisang video na may nakita silang kakaiba. Oh my God, nasa bubong. Weird. Nay, ano yun? Anong niya mo yun? Parang ano yun ah? Nang mag-notify ang app niya para sa CCTV, laking gulat niya sa nakita niya. Sa itaas ng bubong niya, makikita mo ang isang puting figura na nakatayo lang doon. Bahagya mong makikita ang mukha nito na parang nakatingin sa loob ng bahay niya. At maya-maya pa, ang puting figura ay naging orb at ito ay lumipad palayo. Nag-iwan pa ito ng trail sa paglipad nito. Makikita mo rin ang pagliit ng orb hanggang sa tuluyan na nga lang itong naglaho. Kung ano man ang figura ay Nakatayo sa bubong eh. may laki pa din ito. Enough para ma-detect ng Oh. CCTV nila ang movement nito. Naniniwala ka bang espiritu na nag-transform bilang orb ang nakuna niya? Ikaw na ang magpasya. Passing by. Sa video na ito na kinuha during a field trip, mga estudyanteng nakasakay sa school bus na excited Okay, napanood na to. Napanood na. Dito na tayo sa part na this one. video ang kapatid Welcoming Spirit. Yeah, welcome spirit. Nagvideo ang kapatid ni Alicia para ipakita ang kanyang bagong bahay na nilipatan niya sa Texas. However, nang panoorin niya ang video, ay imbes na excitement ang mararamdaman niya para sa kapatid niya, ay takot ang nadaman niya. Kahit bagong lipat pa lang ang kapatid niya sa bahay, mga kakaibang bagay na ang nagaganap. Creepy ng bahay nila. Oh! Bagong bulat to, umurong. Uy! Ang sabi, my brother is in Texas and has moved into his new place. I'm pretty sure this is a poltergeist. I can't believe this. It was pushing at the dresser and you can see it stepping on the mattress and pulling it towards my brother who is sitting on the floor. Habang nakaupo ang kapatid niya sa sulok ng kwarto, makikita mo ang dresser na unti-unting gumagalaw papalapit sa kanya. Para itong hinahatak o hindi kaya ay itinutulak papunta sa kapatid niya. Habang nangyayari ito ay kasama sana ng kapatid niya ang pamangkin nilang babae. Ngunit pinalis muna ng kapatid niya ito sa bahay habang may mga activities na nangyayari. Magkausap sila sa telepono habang kasalukuyang nagaganap ang poltergeist event sa bahay niya. At dito na-record din ng pamangkin nila ang tawag nila. Face the Ay, legit to. Ayan o. Oh, legit to ah. May ibang anggulo ha. Get out, get out, get out, get out. No. Shh. I wanted to do this. Oh. Oh my gosh. Boom. Dad, It just hit me. It hit me. tell it. Be like, you just hit me. Don't do that. No. The Bible's right there. Creepy ito. Buti hindi Very siya... nice.
sure you don't tear up my stuff. Pero at least, no? I'm setting up now. Ayan, no, tinan mo. I'm setting up now. I'm not sitting back down. Not gonna hurt me. Oh, yun nga, sasabihin ko, buti hindi nananakit, no? Okay na yung ganyan, wag lang manakit. Not gonna hurt me. You can move it all you want to. I'm not scared of you. I'm not scared of you. Don't say that now. I'm not fucking scared of you. Don't say that now. I'm not scared of you. You stay back there where you at, wherever you are. Don't touch me. I don't want this by me. Agresibo ang espiritu sa bahay dahil gusto nitong saktan ang kapatid niya. Kung ano man ang may gawa nun ay maraming energy para maitulak ang dresser ng gano'n na lang. Ngunit hindi lang ang paggalaw ang nangyari dahil nang maitutok niya ang camera sa mattress niya. You can see something happens just right in front of him. It's fucking crazy. Walang lumulubog, oh. Makikita mo na nagkaroon ng depression sa mattress niya. Parang kung ano man Ang weird, nakakatakot to. ang gumagalaw sa dresser niya ay naupo sa mattress. Oh. Maririnig mo pa ang pagtunog ng plastic habang nakikita Hindi mo may edit to. mo ang paglubog ng mattress sa harap niya. Kung ano man yun ay lumalapit sa kanya. Matapos nun ay nakaramdam ang kapatid niya ng matinding sakit, burning sensation sa likod niya. At nang tignan niya ito sa salamin, Patay. nagulat na lang siya nang bigla na siyang magkaroon ng 3 scratch marks Oh my goodness. sa likod niya. But just Nangyari sa akin yata sa sementeryo, sa kamay naman. Hindi ko alam paano ako nagkaroon ng sugat. the next day, as he was cleaning the house, iniwan niyang nakabukas ang camera just in case something happens. Labo ng This camera, ha? is what he picks up. Hindi mo na nilinis. Yung sasalita. Ito, magandang ano Almost to. all Magandang capture to. throughout the video habang Magandang capture niya to. Yung nag-uusod, yung may umupo sa kama, taka itong boys. naglilinis siya, you can hear a disembodied voice of a woman that sounds like reciting a chant. Nagmistolang portal ang bahay na nilipatan niya. People speculate na pwedeng gumamit ang kapatid niya ng Ouija board or something similar to communicate with the dead. Kaya siya nilalapitan ng mga espiritu. Pero ano sa tingin niyo? Katulad ng dati, Kayo ikaw na. na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabot Grabe, ang ganda nung ano, capture niya. Yung, kasi meron pang isang camera dun sa nakuhanan din nung kausap niya sa telepono. So maganda yung ebidensya niya kasi meron siyang kuha, meron pang kuha yung kausap niya sa telepono. Diba? Kaya maganda. Tsaka dalawang angle. Nakakatakot yung huling part na yun. Kasi ano kung totoo may ano doon, may multo doon, wala na, alis na ako sa bahay na, hindi ako makakatulog. Kasi mamaya, pag mulat ng mata ko, mamaya sa tabi ko na yun. Diba? So yun, thank you sa panonood. Share, like, and comment na kayo dito. Subscribe sa mga bago dito sa channel. Thank you at goodbye. Love you all. I came from the mud. There's dirt on my hands.